Hati ang mga senador sa naging desisyon ng mayorya na bakantihin ni Senadora Leila de Lima ang Senate Committee on Justice and Human Rights. Naniniwalang ilang mga mambabatas na naging bias ang senadora sa ginanap na pagdinig kaugnay ng drug-related killings, habang ang ilan naniniwalang may dapat matutunan ng Senado mula sa nangyari. Ang detalye mula kay Marita Moahe. Naniniwala umano sa Senator Win Gatchalian na naging biased sa Senator Leila de Lima sa mga ginanap na public hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights. I think this is my personal opinion, no, na nakita ko na bias at hindi neutral, at tingin ko maraming beses na nakukoach, no, yung testigo. So ako, ang gusto ko lang naman malaman katotohanan at malaman rin natin kung paano natin naisaayos yung ating mga dapat ayusin. Dagdag pa ng senador, kung siyang tatanungin ay hindi na rin kinakailangan pa na humarap ang muli ang witness na si Edgar Matubato. Ay napakahalaga at yung majority believes that si Senator Gordon will be impartial. Matatanda ang iniharap ni Senator de Lima sa Senate hearing si Matubato na nagsabing miyembro ng Davao Death Squad at tinutusan ni dating Mayor at ngayon ay Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng mga pagpatay sa Davao. Sa kabilang banda, nagulat naman umano si Senator Bam Aquino sa biglaang pagdedesisyon na bakantihin ang pwesto ng Senate Committee on Justice. Yes. I'm very disappointed, no? Because usually in a majority, nag-uusap-usap muna kayo sa mga bagay-bagay. And I felt that if they were very dissatisfied with the way that she was sharing, pwede naman namin siyang kausapin na sa body, 'di ba? Senator to senator, no? Hindi kailangan magdeklara kaagad ng vacancy dun sa committee. If I'm not mistaken, that hasn't happened before, no? Hindi naman daw ito makakaapekto sa pagiging independente ng Senado ayon kay Senator Risa Hontiveros. I'm not worried that the Senate is no longer a strong and independent institution. In fact, yung nangyari kahapon affirms the validity of that aspiration, at naniniwala ako na kaming lahat ay patuloy na ilalaan ang aming mga sarili sa mahahalagang legislative na trabaho bilang Centennial Senate na nais maging strong at independent na institusyon. May dapat naman umanong matutunan sa mga pangyayaring ito ayon kay Senator Tito Soto. Huwag maging pro-admin at huwag ding maging anti-admin. Para sa PTV News, Marita Moahe. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.